Diyaan ka totoong magalit. Sabihin mo yung mga kalakalan kung paano binebenta ang mga artista, ang mga sa mga politiko, etc. Hindi ba yan if you're really concerned, no? If you're really concerned about women's rights, women's status or condition, why don't you start with your own industry? Yeah, your backyard. Yan ang totoong matapang. Pero hindi ka kasi matapangan kasi pag ginawa mo yan, isiniwalat mo ang mga sexual harassment na nangyayari diyan, mawawala ka ng trabaho. Yan so you're not empowered to me. You profited from the industry that actually sells sex. Tapos yung kukunin mo yung litrato ng mga nanay nila, babae, misis nila, babuyin nyo ang pagkatao. So parang, Bex, hindi naman binaboy ni Shunta yung pagkatao ni Ann. Ang sinabi niya, sexy si Ann. So mapagnanasaan talaga. Gano'n naman talagang image ni Ann napagnanasaan mo siya. Ano ba image ni Ann? Ang image ba ni Ann ay nagpo-promote siya ng Bible study? Ganun ba? Ganyan ba yung eksena niya? Ang image ba niya is nagpo-promote siya ng no sex before marriage? Ganyan ba? Hindi. So si Sarah Geronimo. Ganyan talaga ang image ni Sarah Geronimo. Pa-virgin talaga ang image ni Sarah Geronimo. Kaya hindi ginagamit si Sarah Geronimo bilang example. Hello, Blackheart. Hi. Hi, ate. Hi. Narinig mo ako, ate? Yes, clear. Hi. Hi, Sas. Hi, classmates. Nagutom ako, ate. Kumain na. Anyway, ate, ang cute mo kahapon nung kino-compliment ka. Forever uncomfortable ka talaga pag Wag na yun. Okay na yun. Anyway, ano na nga yung sasabihin ko? Actually, yung binabanggit ni Kuya Mono kanina, di ba nung very quick lang kasi syempre baka mabuking. Nung pumunta dito si BBM, binigay niya 500 million. Pero para yun dun sa JMR Coliseum, which is kind of weird kasi 'di ba typhoon prone area kami. So it would have been more sensible kung para sa flood siya or i-repair ng mga kung anong kalsada dito. Pero dun siya sa Coliseum, sa Jesse Robredo Coliseum, yung 500 million. Tapos, quick up, para lang sa kaalaman ng mga tao. Sobrang lumala yung traffic dito. Like, yun yung common na na-notice ng mga tao. Pero syempre dahil, dito yung mga tao, quiet lang silang nanonotice. Pero alam mo yung nag-grumble na sila na, grabe, sobra yung traffic. Hindi naman ganon before dun sa una. Lumala siya ngayon. Ayan. Tapos, maghanda tayo kasi 'di ba po malamang mag-i-increase ng yung mga bilihin, ganyan. So, mahal na lang halos 5 piso yung gasolina ayun. So, and hindi pa yan yung last. Malamang pa yan, magtatagal pa yan. So, guys, classmates, bili na kayo kung yung may mga sobra, bili na kayo ng mga, alam mo yun, parang bagyo, para may nakatabi. And also, alam mo na, yung sa brownout, so stay healthy, hindi tayo dapat magkasakit, kasi mahaba-haba pa yung laban. And, ayun, kasi syempre, wala tayong aasahang gobyerno, 'di ba? Kasi nga, we're on our own. Anyway, yung sa yung kay Ann ate, dapat she should have just kept quiet. Like, okay na yung kapatid niya na lang yung nag-call out. Kasi siya, to be honest, medyo fan niya ako. So, na-observe ko siya at napapanood ko yung mga interviews Ako niya. actually gusto ko si Ann Curtis. Gusto ko Diba? siya. Kahit ang Yeah. arte-arte niya. Oo Gusto ko nga, siya. kasi bagay naman sa kanya yung kaartehan niya. Artehan. Yeah. Tsaka Between hindi Jorge din, Evangelista
Rita at saka Ann Curtis. Ann Curtis ako. Talaga. Tsaka matalino din naman siya, 'di ba? Parang Hindi yun, pero yung parang sa akin, parang yung, kahit yung parang, di ba yung nalasing siya, tapos I will buy you, your friends, and this club, yung mga ganun-ganun. Yung parang sa akin, parang, kasi syempre ikaw, naranasan mo rin naman talagang malasing eh. Tapos kung ano-ano yung mga pinagsasabi mo, may ginawa ka rin naman talagang mga, mga katarantaduhan sa buhay mo nung nalasing ka, ganyan. I yeah. think, Tsaka kumbaga, for Ann to say something like that, ibig sabihin, confident si bakla na talagang dami niya ng pera. Which is true. Ang mhm. siya lang, isa sa mga pinakamayaman na artista sa ABS-CBN. Yeah. Tsaka matalino siya sa money niya, 'di ba? Kung Mm, saan-saan niya mm, ini-invest. mm, Anyway, and sa kasi hindi naman siya sobrang talino, pero may substance naman siya 'pag ini-interview kaya nakakatuwa din. mm, Tapos and dahil napapanood ko nga yung mga interviews niya, she usually doesn't respond to issues. Alam mo yun, yung mga lalo na yung later part na, yung ngayon, yung mm, may asawa na siya, hindi na siya masyadong nagre-respond sa ganyan. 'Di ba there's an ongoing parang blind item that somehow nada-drag yung name nilang mag-asawa. mm, And hindi niya yun ini-engage. But sinabi niya nga na parang na-master niya daw kasi yung Art of Deadma, gano'n. mm, So, mm, parang ngayon, parang ang weird na ito pinansin niya na mm, labas naman 'to sa showbiz, and then she responded parang a few days later. A few days mm. ba or one day later. Few So, days. 'di ba? So, parang okey na sana yung sister niya na lang yung nag-respond. So, I agree with what you said na maybe she was asked to comment to milk the issue, to distract, ganyan. And, Mm, um, kasi 'di ba parang yung congressman, he made a good point naman talaga about it. Not na hindi kailangan i-sanction anybody for something that they did not really act upon. So yun yung mm, main point niya dun. So parang, could it have been stated better? Yes. Would I say it if it were me? No, because it's not tasteful. Pero mm, andiyan na yan. At mm. same thing with her And photos. Andun na it rin is yun. oo, it is done to make a point. So parang, Yeah, kasi yeah. hindi ko masyadong gusto yung pagkakasabi mo, kaso nga lang may point ka eh, 'di ba? O di I'll Mm, take your point, 'di ba? But they totally forgot that part of the equation, what he's arguing about, what he's mm. pointing, what he's pointing during that time of the discussion. They totally forget about it. They went straight to Ann Curtis. Protektahan natin ang dangal ni Ann Curtis, na parang, gago ba kayo? Ang dangal ni Ann Curtis hindi nakasalalay doon sa kung pinagnanasaan siya ng mga tao o hindi. Ang dangal ni Ann Curtis at ang empowering kay Ann Curtis is yung fact that she was able to maintain her showbiz career as bankable as ever, even if she is in her approaching 40s na siya, parang if not late 30s, Partida. 40s na Yeah. siya eh. 'Di ba? Mm. Yun yung power, 'di ba? Ibig sabihin Yeah. si bakla, grabe rin talaga yung disiplina ni bakla sa pagme-maintain ng sarili niya para maging ano pa rin siya, para maging relevant pa rin siya sa show business. Sa showbiz ang igsi ng lifespan nila diyan, Mm. 'di ba? 'Pag di ka Kasi nakagandahan, pagka very gano'n, physical, very oo, image-centered. Mm. oo, yeah, gano'n. O pagkatapos may asawa na siya, may anak pa siya, 'di ba? Sa showbiz pagka kunwari nag-asawa ka na, nagkaanak ka na, yan na talaga yung sign na malalaos ka. Yun na Mm. talaga yun. But in Anne's case, na-maintain pa rin niya yung kanyang image na Yeah, and na-prove that she's still sultry. relevant. Oo, 'di ba? Now, if we're going to talk about women empowerment, yun yung empowering na side kay Ann Curtis. That she really knows her career, she managed her career really, really well, and that she earned a lot of money out of it. Yeah. 'Di ba? Gano'n. So, ngayon yung dangal ni Ann hindi nanggagaling dun sa pa-virgin. Yung dangal ni Ann hindi nakasentro doon sa, "Uy, wag kayong magbate dun sa picture ni Ann na hawak-hawak niya yung dede niya, ah." Oh my gosh, yeah. Walang empowering dun. Ang empowering dun, tang-ina, desire niyo akong lahat pero never niyo akong mahahawakan. Yeah, tsaka Titigan niyo yung footnote lang picture ko naman lahat pero yun. never niyo akong matitikman. 'Di ba? Yeah, yeah. Oh, And also what you were saying, ate, that
Yeah, it was just a footnote dun sa discussion. It wasn't even the whole thing. Parang sobrang very brief lang yon. So, this also highlights the double standard na parang nagkakanda-ugaga na sila to like, yun nga, parang i-protect whatever needs to be protected ba, na para bang, ano, sa totoo lang, anong makokontrol nyo sa mga isip ng mga tao. It also highlights yung, yun nga, yung double standard nila. Kasi, where were they when yung si Aura, nang gagaganon siya sa bar, 'di ba? Sana nasan yung outrage nila. Eh, si Anne, for her to parang dahil dinignify niya pa yung puwede na kasi yun yung sa kapatid niya, eh, pero nagpagamit pa siya sa pag-react niya. Oh, what was her stand when Vice Ganda was also making jokes about gang rape kay Jessica Soho, 'di ba? Kung sa ano tayo, pag-protect sa women, whatever, ano yung ano niya dun, 'di ba? So, sobrang ano lang, it really highlights yung double standard ng kabilang parlor. Tapos at the same time, parang missed opportunity din siya kasi she could have been magnanimous about it. And kasi yung thing ko lang talaga sa kanya, okay lang, sige, naglament siya. Kasi 'di ba kung ano-ano pang sinabi niya. But ang thing ko lang doon, right niya naman yun. Ano niya naman yun, social media niya naman yun. But hindi niya in-accept yung apology. So parang you could have been magnanimous about it, tas in-accept mo na lang yung apology, tas parang pinangaralan mo pa si Suntay na, oh, kaya next time, ikaw, be careful. Parang gano'n na lang. Tas tapos na. Pero, sino But ka? then, Sino ka to Ano tell yun? the... I don't accept your apology. Baka Diba? ganun kabigat. di ba yun yung sinabi Ganun kabigat niya? yung nangyari sa'yo. Tapos, Sabi I'm niya, not taking this as a wound. Akala sinabi mo na hindi mo accept yung apology. It is a wound to you. Pero, you're not kidding anyone, baby girl. This is all a show. You are, kumikita ka sa ganito, artista ka eh. Hindi po pwedeng hindi. Ikaw naman nagsabi na without my consent, baka kailangan mo kumita. Lahat hindi kami naniniwala na nasaktan ka talaga, be. Ganito talaga yung ano sa'yo. Ganito talaga yung tama sa'yo. Because, ayun say, parang, ang daming, don't tell me that in showbiz, walang Harvey Weinstein dyan. At hindi mo kilala. Don't tell me. True. Because everyone knows na merong Harvey Weinstein sa Philippine showbiz industry. At kung sabihin hindi mo kilala, yung unang dapat ikaw lumabas-labas ka na, ay nako, ang showbiz, alam nyo, marami ditong lalaki using their power in order to ganyan. At lahat, I'm pretty sure meron, hello, sa Hollywood nga meron eh. Hindi ba? At alam natin na yung mga nagmi-mito campaign, biglang bakla nung pinalabas dati si Harvey Weinstein, parati silang thank you for everything, Harvey. Di ba yung mga feminist kunwari na mga artista sa US, hindi ba? Naalala nyo ba yan? Tapos nung lumabas na yung issue ng Harvey Weinstein, nung may nagreklamo na, biglang nakisakay na rin sila. Hindi ko alam. I didn't know. Biglang I didn't know kasi. Ganyan. Baka everyone in Hollywood knows what Harvey Weinstein is doing. It's like whisper. It's like it was an open secret. Hindi ba? Kaya nga ganun siya ka-powerful eh. Because it was an open secret. Everyone knows that he's doing it and nobody is actually holding him into account. That's why he was able to continue that kind of practice unabated. Eh, ganun din naman, di ba sa ABS-CBN? Di ba nga kaya may mga story sa penthouse ng ABS-CBN? Di ba may mga parinig before kung ano ang nangyayari sa penthouse? Yan ang totoong SA. Diyan ka totoong magalit. Sabihin mo yung mga kalakalan kung paano binibenta ang mga artista, ang mga sa mga politiko, etc. Hindi ba yan if you're really concerned, no? If you're really concerned about women's rights, women's status or condition,
Why don't you start with your own industry? Yeah, your backyard. Yan ang totoong matapang. Pero hindi ka kasi matapangan. Kasi pag ginawa mo yan, isiniwalat mo ang mga sexual harassment na nangyayari dyan, mawawala ka ng trabaho. So you're not empowered to me. You profited from the industry that actually sells sex. Correct. Hindi ba? You profited from the industry that sells sex, that uses women, that they have to pose sexually provocative in calendars for men. Correct. Para pag nasaan sila, para bumili ng alak. You actively participate in that industry that actively promotes whatever you call as misogyny or sexism or whatever. You profited from that industry. And then suddenly, ako for women's rights, for against misogyny. Baka pinagkakitaan mo ang misogyny. Correct. Totoo, pinagkakitaan niya yung misogyny. Diba? Pinagkakitaan mo yung misogyny. Yung kailangan ikaw ba, tatangkalikin ka ba kung hindi ka nagbubuyang-yang ng suso? To be honest, wala ka namang talent. Nakakatuwa ka lang. Di ba? Totoo, hindi siya hindi siya magaling umarte, hindi siya magaling kumanta. Oh! Pero kasi ang benta dito, actually she's not even that sexy. Tinatanong ko rin yung ibang mga friends kong lalaki. Kasi Anne is actually one of the artists sa batch niya, no? Siya yung pinaka konti ang feature sa FHM. Alam mo ba yan, Sas? Talaga. Pinaka-konti ang feature niya. Pero oo. nagpa-feature. Nagpa-feature siya. Pero nagpa-feature pa rin siya. Oo, pero pinaka-konti yung ano niya. Kasi ang lagi nung fini-feature, Angel Locsin, Marian Rivera, yung talagang vavavoom talaga yung mga katawan. Kasi hindi talaga siya sexy. Hindi talaga super Sobrang sexy. payat kasi siya. Oo. Tapos parang mahaba yung torso niya. Mahaba yung torso niya. Maigsi yung legs niya. Pero ang nakakabilib kasi kay Anne, si Anne kasi, grabe yung attitude. Yung talagang, yung talagang parang yung, she feels beautiful. Personality, very entertaining. Kinikerry. Magaling, siya. She knows how to project herself. Yes. Alam mo yun? Yes. Magaling talaga siya doon. She knows her body well. She knows her body well. She knows how to project herself. Di ba naalala niyo yung merong issue dati si Anne na nagsuot siya ng gown na slit na napakahaba na akala mo yung may illusion na nakikita yung singit. Oo. Yung nagko-concert siya nun eh. Yung concert ba yun? Kumanta-kanta yan si Anne, di ba? Yung tapos Yan, parang nakapost na ito, TO. Ay, oo. Di ba may illusion yun na nakikita yung singit? Yung ang taas-taas ng seat, tapos nakikita yung singit. Tapos, ano pa ba to? I think this was even a noontime show. No, it's a concert. It's a concert. So, it's a concert. Tapos, di ba meron siya gano'n na ng haba-haba ng slit. So, anong point mo? Bakit kailangan pakita yung singit? Ito yun. Pinakita ko yun kanina eh. Ito yun. Ayan. Ay, ba yan? Ayan, diba? anyway. Oo. So, di ba, ayan, kalahati ng singit niya. Ano yan eh, illusion yan eh, parang illusion, ganyan. So, you actually participate in actually profiting from showing your body, from objectifying and you know exactly yourself. what you're doing. Yeah. You know exactly what you're doing. That in order for you to actually have an audience, you need to be sexy. You actually need to sexualize yourself. Ibig sabihin, you actually know what men want, what the audience want. Hindi naman target niyang babae.
Correct. Hindi ba? Ang target niyan mga lalaki. Kasi nga kasi nga maraming may mga may ano yan packaging, Pinag-uusapan diba? niya, pinag-uusapan niya nung concert niya na yun, panty niya was Ann Curtis really wearing underwear during her wet look performance? Ay, tama ka, Si sa ASAP ASAP, pala noontime siya. show. ASAP pala I siya. told you. Oo. Nakakaloka. Anong oras ang ASAP? Anong oras ang ASAP? Lunchtime. Di ba Lunchtime. lunchtime po? Lunchtime, may mga nanonood ng bata. Girl, hindi to po pwede sa in a lot of countries, hindi to po pwede at noontime show. Pero she willingly did that. Diba? Hindi to po pwede sa noontime show, tapos pinayaan mo. So, ibig sabihin, you willingly participate in the industry. You profited from misogyny, you profited from sexualizing women, you profited from everything that feminists in the Philippines are against. Yeah. And then suddenly, ikaw ngayon yung hero ng feminism. Parang, Bakla, you profited from it. You don't even speak against your industry of how it deals women. Kasi nga mawawala ka ng trabaho. That's the bottom line of it. So, ibig sabihin, you are not really an empowered woman because you are not willing to lose your livelihood. For what you, for what you truly advocate for. Oo, for what you're truly advocating for. Ibig sabihin, advocatean ka lang kung ito ikakasikat mo. Pero pag it will already cost your job, ay teka muna. Kumikita ako dito eh. Alam mo yun? Teka muna, hindi ko i-address ang mga totoong SA sa showbiz. Hindi ko i-address ang artista, kailangan mong sipingan si ganito, sipingan si ganyan, sipingan si ganire. Hindi ba? You actually si Daryl Yap, kaya nga ang yabang-yabang ni Daryl Yap eh. Kasi yung merong post si Daryl Yap about it na parang naging successful ako sa showbiz nang wala akong binlow job kahit sino. Hindi ba? So ayun ang totoo, yun ang totoo diyan. Hindi ba? So wag tayong mag-emehan na parang wag kang mag-lecture ng misogyny, pinagkakitaan mo misogyny. Hindi ba? O madalas mong madalas ang dami mong role sa pelikula, nakabit ka. Yung mga Other Woman, yung movie niya, Other Woman, yung mga series of movie nila ni Derek Ramsey na ang image niya dyan ay hindi siya gandang, hindi matiis, tsuktsakin ni Derek Ramsey. 'Di ba? Oo. Tapos yung dalawang babae yung nag-aaway, tapos pinag-aaway nila yung lalaki. What kind of misogyny? Isn't there more degrading image of women? Parang takina. Bakit gagawa niya isang betlo? Ang ganda-ganda niyo pareho. Ang ganda-ganda niyo pareho. Pareho kayong accomplished. Tapos pag-aawayan niyo yung lalaki. Isn't it more degrading? Image of women? Mas sana, kung naging storyline nun, nalaman nilang pareho silang inaano ng lalaking ginawa nila. Iniwan nila yung lalaking pareho at sila nagsama. Mga ganyang eksena, di ba? Correct, di ba? Kailangan talaga. Need you. Oo, ang ginawa nila ngayon is ginawa nilang pinagkakakitaan mo ang mga story na misogynistic. Pinagkakakitaan mo ang mga kalendaryong pinagkakitaan mo mag-posing sa kalendaryo para sa mga lalaki. Para pag nasaan ka. True. Hindi ba? You actually wanted this kind of attention because pinagkakakitaan mo siya. Maraming babae na ayaw nila ng unwanted attention from men. Marami talagang ganyan. They don't really want it. Pero anong ginagawa nila? They cover up themselves. They don't go to
they don't engage in situations na Oo. alam nilang, halimbawa marami nagiinom ng lalaki, Ako they ayoko don't put maging sobrang themselves in that maganda. kind of Sa situation. totoo lang, Sas. Ako ayoko maging sobrang maganda. Kasi ayoko lagi Di ba? napapansin eh. Yung people, yung they don't, pero ikaw, you really want to have men be attracted to you sexually. Hindi ba? Mm-mm. So, pinagkakitaan mo ang misogyny, pinagkakitaan mo ang sexism, pinagkakitaan lahat ng ayaw mo na ginagawa na ano ng lalaki na sinasabi ninyong men treat women like sexual objects. You actually participated and profited from an industry that actually treats women as sexual objects. Mm-mm. So, di ba sabi nga nila, you better preach with your life than your words. Kaya, practice what you know, preach. syempre sa fancy nyo, pagtatanggol nyo si Ann, dahil fan kayo eh. Pero the thing is, at the bottom line, you know, we will look at the life of the person. Ano ba ito pinagsasabi nito? Talaga bang ayaw nito ng misogyny? Talaga bang ganito? What does the life of the person tell us about how committed he or she is to her asserted values? Kung nakita namin sa buhay mo, you participate in an industry that sexually objectify women, well, sorry ka be. It's not our problem anymore. If you don't agree with your outrage, it's your problem. Correct. Ayun. True. Ayun. Anyway, Blackheart, meron ko pag ate. Yun lang, na-off lang ako dun sa pagsabi niyang, I don't accept your whatever non-apology. Tapos, Yun yung nga sa eh. wife, in-accept niya. Yung parang, so ano yung point? Hindi mo i-accept, nagsalita ka, so ipoprolong lang natin yung usapan. So, parang, wala lang, it doesn't make sense. Si ano to eh, si Kenneth Cortez to eh. Ay, Janine Tags, magtrabaho ka ng matino, nakakaya ang isang hampas lupang troll na kinailangan pang magpanggap at magkalat ng basura dito. Sino inaaway nito ni Janine Tags? Okay. No, ate. Inaaway siya. Ayan. Anyway, I agree, and I also agree with what you said that we need to keep engaging to redirect the discussion. But at the same time, di ba, nag-observe din yung mga ibang politicians around. Parang ino-observe nila how we stand up for those who stand up also. Parang how we support those who stand up for VP, how we treat them. So hopefully, they'll see how fair we try to be. Na as long as nasa tama sila, all out tayo sa support. It doesn't necessarily mean that we'll always be on Kong Suntay's side because ito lang, sa isyung to, we can see his point. Therefore, we will try to make others see yung pinaka-point niya, which is footnote lang nga yung issue na related kay Anne, which yun yung gusto nilang pag-usapan. So yan, in closing, yun lang, parang let's not forget, yun yung gusto kong sabihin kahapon ate, nung sa live sana, na don't forget na yung sinasabi lagi ni Ate Joey na this is our last fight, no time to be, damsels in distress. When discouraged, we need to deal with ourselves in private or one-on-one, not in public. Kasi baka maka-discourage tayo ng ibang tao. There's no time to be discouraged. Kasi nga, kung yung matanda nga doon, hinahype niya na lang yung sarili niya at nakakahanap siya ng paraan para mag-communicate sa atin, wala tayong right na panghinaan ng loob. So, yun lang. And remember that yung kalaban natin, they don't fight fair. So, we really need to keep that in mind. Ito mga ano lang to, mga issues to na hindi ganun ka-major, pero just don't parang take our eyes from the war talaga, dun sa talagang ipinaglalaban. Because if we don't win this, then we will not win this sa pagkapabebe at yung pagiging kawawa natin. Kasi yung future Oo, tsaka yung natin, hindi tayo mananalo so wag na natin pansinin yan. No, pag may ginawa silang katarantaduhan, we expose them.
'Di ba? Kailangan talagang halukayin natin mga bituka ng kaipokritohan ng mga 'yan para magkaalaman tayo dito. Yeah. Of course, without losing tracks doon sa mga real issue. Yes. Like for example, yung korupsyon and everything, ganyan. Let's try to synthesize it. But if they are Yes. if they are doing their offense aggressively, we have to do ours as aggressive as twice as Yeah. aggressive as they are. 'Di ba? Tangina nito, kagaya nito, ayan ito si itong account na 'to, nagpunta na 'yan sa siya yung nagshi-share nung post ko. Tapos meron siyang public post at yung sa public post niya, ganito raw dapat ang gawin. O di ba naman tanga't kalahati itong tangang 'to. Ayan, ito si Kenneth Quinto. Ayan. So sabi ni Kenneth Quinto, ang dali ipaintindi sa mga DDS yung analogy ni Bong Suntay. Gawa kayo ng fake account, kunin niyo yung picture ng mga anak nilang babae, misis nila or nanay nila, babuyin niyo ang pagkatao by saying masarap silang pagjakulan. Magpalabas ka ng screen sa cellphone mo habang sila ang wallpaper para kunwari naputukan mo na rin sa muka. Okay? Sabihin ninyo rin bawal kayong kasuhan dahil ang sabi ni Suntay hindi tinatanggap ng korte ang imagination lang. After several minutes, magbubura na sila ng comments. Mahihimasmasan sila sa katangahan nila. Tried and tested sa dami account na ginawa ko. Ganito kabastos tong si Kenneth Quinto na to. Verified account in Facebook. Who is actually telling everyone to do a crime. Yes. He's Kasi actually over- telling It's actually a everyone crime. Yung, to do a crime. Etong Kenneth Quinto na to, Actually, natatanga na fan ni Lovely Granada, na mukhang hindi kasi kayo tilapia. nakinig doon sa sinabi ni Suntay, okay? When you are going to, ayan, gagawin mo pa sa wallpaper mo, kunwari pagjajakulan mo, kunwari naputukan mo sa muka, overt act na yan, tanga. at kailangan, Hindi niya syempre kailangan mo i-record dahil nga anong magiging point noon, hindi ba? Tapos yung kukunin mo yung litrato ng mga nanay nila, babae, misis nila, babuyin nyo ang pagkatao. So parang, Bex, hindi naman binaboy ni Sunta yung pagkatao ni Ann. Ang sinabi niya, sexy si Ann. So mapagnanasaan talaga. Gano'n naman talagang image ni Ann eh. Napagnanasaan mo siya. Oo. Ano ba image ni Ann? Ang image ba ni Ann ay nagpo-promote siya ng Bible study? Ganun ba? Ganyan ba yung eksena niya? Ang image ba niya is nagpo-promote siya ng no sex before marriage? Ganyan ba? Hindi. May ganyang image. Halimbawa si Sarah Geronimo. Ganyan talagang image ni Sarah Geronimo. Pa-virgin talagang image ni Sarah Geronimo. Kaya hindi ginagamit si Sarah Geronimo bilang example. Di ba? Hindi talaga siya ginagamit kasi nga hindi naman yun ang image niya. Ang image niya, magaling siya kumanta. May talent kasi talaga siya. Totoong talent. No, kaya hindi kailangan maghubad-hubad ni Sarah Geronimo because Sarah Geronimo has real talent. Kaya di kailangan maghubad. Hindi niya kailangan maghubad-hubad. Hindi niya kailangan, and then she can, and then kita mo yung mga artista, di ba? And then she can protect the kind of image that she, di ba kita mo si Sarah Geronimo? Walang pelikula yan na siya, kabet or kailangan. Itong ginagawa nitong fake account na to, malamang si Kenneth Quinto rin to. Kasi nakinig siya kay Kenneth Quinto itong account na to, itong Jaja na to. Ano yung sabi niya, mag-call ka na lang sa... Yeah. Actually, it's actually healthy. Masturbation is healthy. So, that's not an insult. So, I suggest that you also do it because it seems that your brain is calcifying. You don't have any moisture left in your life. So, parang, bakit yung sinasuggest ng Kenneth Quinto is actually a crime in itself. Kailangan mo pag-post. Kailangan mo post yan, di ba? Para mapaniwala. Yung you will actively do that to someone na pupuntahan mo yung tao na masarap kong pagjakulan. That is actually a crime. Wala naman And calling other people, you're calling action. Si Suntay na gusto niyo. May
May ano ka dito, Yeah. may call to action ka dito. Ganito ang gawin ninyo, ganito. Nagtatawag ka at sabihin mo doon sa mga tao na gumawa ng specific action. 'Di ba? There is already an overt act here. Yeah, Okay? exactly. Oo. Yeah, exactly. It's not even used for and the context nitong kay Kenneth is really to commit a crime. Correct. Kaya kung Yung kanino, wala naman siyang baka may pinoprovoke. nakakilala dito kay Kenneth Quinto, paki ano naman sa akin, paki-tip naman sa akin kung merong nakakakilala dito kay Kenneth Quinto. Ayan. Hindi ba? Hindi ba? Talagang, ano ka talaga dyan? Magkakaroon, at ang dami nitong pwedeng criminal offenses. Isa na dyan yung i-record mo yung sarili mo na nagpapalabas, ganyan. Syempre, kailangan mo pakita na nagpalabas ka para talagang may impact. Kasi sabi mo, magpalabas ka. Hindi mo sinabing magkunwari ka na kunwari merong putok, merong putok dun sa wallpaper. Hindi yun ang pagkakasabi mo. Sinabi mo, magpalabas ka sa screen, sa screen cellphone mo habang sila ang wallpaper. Ibig sabihin, you actually would like them to record the activity itself. Otherwise, paano malalaman nung target mo na ganun nga ang ginagawa mo? Hindi ba? So, ibig sabihin, you are inciting them to actually record a pornographic material and post it on Facebook. And that is actually a crime in the Philippines. So, actually record yourself. Correct. Yes, and lalabas din na it's not really then- about women's rights. And then post Kasi, it publicly. yeah. Tapos, lang, women's rights lang pag sa side nila. But then, here they are calling for yung mga anak, so minor. So, wala na tayong line na hindi i-cross. Ganun na tayo basta hindi ninyo ka same parlor. So, Diba? ang call Ang nito ni, halang-halang. correct. Ang call to action ni Kenneth Quinto is, ang tawag dito, gumawa ng fake account, kunin yung picture ng mga mag-anak ng mga DDS, misis nila or nanay nila, anak nilang babae, misis nila or nanay nila. Babuyin nyo ang pagkatao by saying masarap silang pagjakulan. Magpalabas ka ng screen cellphone na habang sila ang wallpaper. These are private people, ha? Hindi naman, wala sa show business tong mga to. Yeah. They do not sell fancy and desire of men. Yeah, exactly. Exactly. At ang nakakaloka pa, wala pa siyang disclaimer na kunin niyo yung picture ng mga anak nilang babae na 18 and above. So, ibig sabihin, Yeah. kahit sino anak nilang babae, Oo. kasi Pero- yung misis, okay, 18 and above. Nanay, 18 and above. Tapos, mga anak nilang babae. So, paano kung yung anak nilang babae ay 12? Bakla, that is Correct. already child abuse. True. Pedophilia. You are Yeah. promoting and then kiddie corn. Kiddie corn. Di ba kiddie corn? Corn, Oo. corn on a cob. Ang kiddie corn on a cob ang gusto niyang gawin. Kasi, wala siyang So, can you imagine? That is how, The range they are. your brain is really interesting, Kenneth, no? So, your solution to the problem is to actually, for people to commit an actual crime. By the way, Kenneth Quinto has 57,000 followers. Hindi siya random guy, He has 57,000 followers. Pero wala 67,000 naman photos. followers, and this is what he's promoting. Anong gagawin natin dito? DOJ, NBI? Hindi ba? Anong gagawin natin dito? Yun ang nakakaloka. Di ba hindi niya na naisip na, ay shit, kailangan 18 and above. Talaga mga anak nilang babae. Correct. Paano, Kenneth, kung anak nila 12 years old na babae? Kailangan gagawin pa rin ba yun ng followers mo? Ha? Bakla, that is inciting to commit kiddie corn. True. Ano to, Diyos kulto mga ko. DDS, kulto kami.
So yun Oo. yun ang hindi girl, wag mo na siya bigyan ng ano dahil 2 likes, 7 likes. So nobody even his own people do not care about his opinion. What he Ay, says, alam mo yung oo. Mm. kaya gusto nilang tira-tirahin ang mga Duterte supporters kasi nga yun lang sila nakakakuha ng attention. Relevance. Yeah. Kasi nga wala namang hindi sila binibigyan ng attention ng mga yung mga taong ka-align nila ng politika. Kasi nga sa online, yung kabila, yung mga campaign thought leaders, that is a carefully curated set of people na ito ang ating team, ganyan. Doon lang magsi-circulate 'yan. Kaya kita mo 'di ba, walang mga lumalabas na walang nagsusulputang yung mga tipo ay nakakaloka. Itong Duterte supporter na content creator na nakakaloka milyon-milyon na mga nanonood sa kanya na hindi mo alam kasi nga these are organic. May nagsabi ng ganyan eh. Hindi ko na papangalanan kung sino. No? Isa siyang PR. May pinayuhan siyang may pinayuhan siya na paano ba anong gagawin para ma-counter yung Duterte support sa social media. Sinabihan siya point lang. Mahirap kasi the Duterte supporters on social media are organic. Alam nila yan sa kanila. If you talk to PR people, they are actually honest kasi they have to be honest kasi you cannot craft a strategy. Yes. You have to set the expectations of the client eh. Yeah, if you're not honest. Hindi ba? Kaya nga ngayon, di ba, ang ginagawa nila, nagre-recruit sila ng may marami ng followers na hindi naman originally political content, flip-floppers. Sino pa ba? Kung sino-sino pang mga eksena. Sino-sino na hindi sila original political content creator. Kaso nga, mahirap yun kasi hindi naman sila pinalo because of their political views but because of entertainment purposes, ganyan. So, parang you cannot convert your followers into believing your political views kung hindi naman because of your political views. That's why they followed you. Mahirap yung ganong conversion. You cannot convert. That's inconvertible. Diba? Kaya ka nga sumikat as entertainer because you're cross-cutting. Wala kang kinikilingang politika. Parang gusto mo na magpasaya ng tao regardless kung sinong tao yan. Pero once you limit yourself already to a particular clientele, to a particular audience, and gusto mo magpatawa, hindi ka ganyan kasi sikat. Ano sabi niya sa wife na claiming na Suntay is wrong? Well, it's her right to say that, but we're not here about whatever his wife or somebody's wife said. What we are pointing out here is the hypocrisy of the entire situation. Yung asawa, she would have a right to be embarrassed. Kahit naman sino may embarrass pag ganyan yung sinabi. Actually, may magandang comment kanina for same topic yung wife nga nag-apologize na kineme, hindi nga niya nagustuhan yung ginawa ng asawa niya kineme, ganon. May nag-comment dito kanina si Krasinski yata yun. Sabi niya, understandable yung behavior ng wife. Kasi nga yung ibang wife, pag nagla-like lang nag-heart yung husband nila doon sa picture ng mga babae. Nababad trip na yung asawa di ba? So ngayon, understandable na yung ganun yung reaction ng wife. And at the end of the day, kung okay na si Ann Curtis at saka yung wife, di okay na sila. Hindi na inconsequential naman yung asawa dito ni Bong Suntay dahil ang pinag-uusapan natin dito yung trabaho ni Bong Suntay doon sa House of Representative. At the time na sinabi niya yung mga sinabi niya na naging kontrobersyal. Ganon. So ganon lang yon. Ito naman si Larry Yap, kaya pala di ka pumasa ng bar exam. Bakit bar examiner ka ba, Larry Yap? Bar examiner ka, Larry Yap? Larry Yap, sagot. Bar examiner ka, Larry Yap?